Where is your training ground? Pag-usapan po natin 'yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions, Bible Characters Edition. Bago ang lahat, binabati ko po muna si Flor de May Katulay, Yoli Conanan, and Jonard Maravilla at lahat po ng nanonood sa atin na mga taga Mindanao. Hello po sa inyo. Now, yung topic po natin ay patungkol pa rin po kay Joseph at I hope marami po tayong natutunan itong mga nakarang araw. No? Kahit ako na nagpre-prepare ng mga devotions natin, nagbabasa ng Bible, inuunawa, ini-interpret, ang dami ko po talagang natututunan. At masaya po ako na sinishare ko sa inyo yung mga natututunan ko po araw-araw. Now, si Joseph po matapos po siyang pagbintangan na nanamantala ng asawa ni Potiphar kasi po naiwan yung kanyang balabal, no? Hawak-hawak nung asawa ni Potiphar at sinabing, etong Hebrew na ito, etong Joseph na ito, pinagtangka na, pinagsamantalahan ako. And of course, si Potiphar kanina maniniwala. Siyempre, pinaniwalaan niya yung kanyang asawa at pinaaresto niya na to si Joseph at si Joseph po, bagamat wala siyang ginawang kasalanan, siya po ay na-frame up lamang at siya po ay nabilanggo. Hindi po natin alam kung gaano katagal yung kanyang pagkakabilanggo mula doon sa pagka-frame up sa kanya, pagbibintang sa kanya na namantala sa asawa ni Potiphar, hanggang sa ininterpret niya yung panaginip ng kanyang mga kasamahan sa bilangguan. So hindi ko po alam exactly kung gaano katagal yon. Pero masasabi ko lang, matagal man yun o hindi, napakahirap makulong nung unang panahon. Kasi 'pag nakulong ka nung unang panahon, hindi naman kagaya ng kulungan natin ngayon, lalo na kulungan sa Europe at sa Amerika, ang ganda-ganda ng kulungan. Dito sa Pilipinas medyo sobrang hirap 'no, pero at least kumakain ka pa rin ng maayos. Pero dun sa panahon ni Joseph, I don't think na evolved na yung human rights. Of course, nakatira ka sa dungeon. Dungeon, isipin niyo po 'yan. Isipin niyo yung dungeon, parang basement na 'yan, na, hinukay na lupa at madilim na lugar at parang kuweba yung itsura at maraming mga daga dun, masangsang yung amoy at hindi yan sanitize, 'no, hindi yan malinis. Wala silang, just imagine that yung kalagayan ni Joseph dun, 'no. Walang proper hygiene dun, as in dungeon. Lahat kayo ng mga preso nandun sa, parang kuweba, 'no. Now, sabi po dito sa Genesis chapter 40, dito po sa istorya ni Joseph na 'to, na meron ditong kasama siya na very significant. Yung isa po ay panadero, pinuno ng panadero, chief baker, at pinuno ng mga cupbearers. So, yung isang ang trabaho niya ay, isipin niyo, taga-inom ng alak, 'no, para just to make sure na hindi mamamatay yung hari at hindi lalasunin. Yung isa naman ay tagagawa ng tinapay. Now, nanaginip itong dalawa na ito at hindi naguguluhan sila, ano bang panaginip 'to, may interpretasyon ba 'to? Now, si Joseph po nag-interpret sa panaginip nung baker tsaka nung cupbearer. To make the long story short, sabi ni Joseph, "Alam mo, Mr. Baker, bibitayin ka." Saklap, 'no? "At ikaw naman, Mr. Cupbearer, alam mo, mare-restore ka sa trabaho, pababalikin ka." At yun nga yung nangyari. Nung binitay yung ano, yung baker, tapos nakabalik sa trabaho yung cupbearer, eto naman yung nangyari. Sabi dito sa Genesis chapter 40 verse 23, "The chief cupbearer, however, did not remember Joseph. He forgot him." Kinalimutan ng chief cupbearer si Joseph. After i-interpret yung panaginip na yun, nakalimutan na siya, di na siya naalala. Gaano katagal? Dito po meron na tayong hint. Meron kasing, yung kasunod kasi na chapter, sabi rito, when 2 full years had passed, ibig sabihin mula sa pagkaka-interpret niya ng panaginip, 2 years pa yung lumipas. Now, dumako po muna tayo sa mga katuruan natin ngayong araw. Number 1 po, God remembers the forgotten. God remembers the forgotten. Makalimutan ka ng mga tao sa paligid mo, yung mga tinulungan mo, yung mga pinagmalasakitan mo, makalimutan ka na nila, which is usually nangyayari naman talaga, no?
Yung mga panahon na meron tayo tas tumulong tayo ng tumulong, yung mga tinulungan natin sa panahon na nangangailangan tayo, hindi na tayo kilala. Nangyayari po 'yan, 'no? Pero tandaan natin yung Diyos hindi tayo kinakalimutan. Yung Diyos lagi tayong inaalala. Alam niya yung sitwasyon natin. In fact, siya nga yung nagse-set ng tamang panahon para tuparin niya yung kanyang mga plano sa ating mga buhay. Sabi po rito sa verse 1 ng chapter 41, when 2 full years had passed, mula nung ininterpret niya yung panaginip nung cupbearer, 2 taon pa yung lumipas, 2 taon pa siyang nagtiis, pero hindi siya kinalimutan ng Diyos. After 2 years, tinupad ng Diyos yung kanyang mga plano kay Joseph. So, ito po yung pangalawa nating katuruan. God prepares the one He promotes. Ang Diyos po yung nagpre-prepare, nagtitrain ng mga tao na ipropromote niya. Alam niyo po yung promotion, bago yung promotion, training muna. Kahit naman sa trabaho, no? Kahit naman sa ah, pag kung ikaw ay empleyado, no? Merong promotion for you. Magte-train ka muna. Hindi pwedeng doon ka agad sa taas. Step by step 'yan, ladderize 'yan. Kapag ikaw ay tumalon sa ladder at doon ka agad sa pinakamataas, magko-collapse yung company kasi you're not prepared. So, gano'n din po sa ating buhay spiritual, 'no? Bago ka dalhin ng Diyos sa isang assignment, sa bago mong misyon, sa bago mong buhay, sa bago ka i-promote ng Diyos, may training muna. Kaya si Joseph, tingnan niyo po yung kanyang training, 'no, mula sa bahay ng kanyang ama at trinaydor siya ng mga kapatid niya. Meron pa siyang training doon sa bahay ni Potiphar, meron pa siyang training doon sa bilangguan. Pagkatapos no'n, merong promotion, 'no? Stage by stage lang 'yan, mga kapatid. So God prepares the one He promotes. Kaya si Joseph, mga kapatid, siguro nandun siya sa bilangguan, Lord, ano ba nangyayari sa buhay ko? Ba't ako nakulong? Wala naman akong ginawang masama. Alam niyo po, mga kapatid, sa ganung sitwasyon, isipin natin kung tayo nandun sa ganung sitwasyon, nasa training ground tayo. God is preparing a promotion for us. Now, darating ang panahon na mula sa dungeon, huhugutin ka ng Panginoon for your next assignment, for your next mission. So, pangatlong katuruan po natin ngayon, God promotes His servant for mission. Now, mga kapatid, tandaan po nating mabuti. Hindi ka naman ipropromote ng Panginoon just to promote you. Because life is not about you. Huwag nating isipin, Lord, ang tagal-tagal ko nang hindi na promote, ang tagal-tagal ko nang walang nangyari sa buhay ko, kailan nyo ba ako iaalis sa sitwasyon ko ngayon? Don't think that life is all about you. It's not about you. It's all about God, and God has a mission. Tayo ay nagpa-participate lang sa mission ng Diyos. So, when God promotes you, it's not just for the sake of promoting you. He is promoting you for mission. When God is training you, He is training you for promotion. And when God promotes you, He's promoting you for mission. Kaya God promotes His servant for mission. Si Joseph po, pagkatapos siyang maalala nung cupbearer, no, kasi nanaginip yung paraon eh. Sabi ng paraon, meron akong panaginip, may 7 baka umahon sa ilog ng Nilo. Magagandang baka, tapos may sumunod na 7 mga mapapayat na baka, nilamon lahat ng mga tatabang baka. Anong ibig sabihin nito? Sabi ng cupbearer, aha! I know someone who can interpret that dream. At noong araw din na yon, pinatawag si Joseph. Kaya po, sabi dito sa verse 14, so Pharaoh sent for Joseph and he was quickly brought from the dungeon. When he had shaved and changed his clothes, he came before Pharaoh. Ito na yung breakthrough ni Joseph. At nung ininterpret niya yung panaginip ng hari, sabi niya magkakaroon ng 7 taong kasaganaan, kasunod nun ay 7 taong taggutom. Kailangan ganito yung strategy na gagawin natin para mag-survive yung Ehipto. At pagkatapos nun, sabi dito sa verse 41, so Pharaoh said to Joseph, I hereby put you in charge of the whole land of Egypt. Ikaw yung in charge, Joseph. Then Pharaoh took his signet ring from his finger and put it on Joseph's finger. He dressed him in robes of fine linen and put a gold chain around his neck. He had him ride in a chariot as his second in command. And people shouted before him, make way. Thus he put him in charge of the whole land of Egypt. That is promotion, but not for the sake of promotion, but for mission.
may pinapagawa si Lord kay Joseph. Kaya siya tinaas ng prinomote ng Diyos upang maging second in command to the king. Now, paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay? Number 1, wait patiently because God never forgets. Maging matyaga po tayo sa pag-aantay. Kung tayo man ay nasa dungeon, tayo man ay nasa kadiliman, tayo man ay anumang sitwasyon natin ngayon, punong-puno man ng pagsubok, punong-puno man ng problema, training ground yan. Ang problema, trainer natin yan. Yan ang nagte-train sa atin. For what? For promotion. Kasi someday, pag nalampasan natin yan, mag-a-upgrade tayo and we are ready for our next assignment. So wait patiently because God never forgets. Hindi ka nakalimutan ng ating Panginoon. Hindi porke ang dami mong problema at pasan-pasan mo yung mundo sa iyong balikat, nakalimutan ka ng Panginoon. Inaalala ka ng Panginoon. In fact, He is actively training you for your next assignment. Kaya pangalawa po, number 2, train for your next promotion. Kung nasang sitwasyon ka man ngayon, training ground mo yan. Magkakaiba lang tayo ng mga training ground. Ako, yung training ground ko, of course, mahaba, no? Tanda ko na. Nasa 38 na ako. So, yung pinaka-training ground ko sa seminary talaga. And, nag-aaral ako ng mahabang panahon sa seminary. Hindi ko alam na gagawin ko pala yung mga bagay na ginagawa ko ngayon. Several years ago, nandun ako sa seminary. Hindi ko alam, confused, ano bang gagawin ko, ba't ako naririto? Pero now I know na kaya pala ako nag-aaral in the past is in order for me to be trained. At pag-train na ako, kagaya ngayon, kaya akong gumawa ng daily devotions, no? I can do this easily, sa tulong at biyaya ng Diyos. So, sa'yo rin, no? Kanya-kanya tayong training ground. Di ko alam kung nasan ka ngayon, pero kung saan ka man nilagay ng Panginoon, that's your training ground. Train for your next promotion. And tandaan natin yung promotion may purpose. Si Joseph, hindi itinaas ng Diyos para maging second in command at maging in charge of the whole land of Egypt for nothing. Para magpayaman lang. Para magpakasasa at magliwaliw lang at enjoyin yung kapangyarihan na meron siya. Promotion is not for the sake of having promotion. Promotion is meant for mission. May pinapagawa ang Diyos. At yung pinapagawa ng Diyos kay Joseph ay iligtas ang buhay ng marami. Yung Egypt mismo at yung kanyang mga kababayan na nandun sa Canaan. Kasi magkakaroon ng malawakang tagutom. Kung hindi siya yung in charge, mauubos yung mga Egyptians, mauubos din yung kanyang mga kalahi. At ginamit ng Diyos si Joseph para ma-preserve yung kanyang mga kapatid at kanyang mga kapamilya na bubuo eventually ng bayan ng Israel. Pangatlo po, honor God by fulfilling His mission. Ang bawat pagpapala, bawat opportunity na binibigay sa atin ng Panginoon, may katumbas yan na responsibilidad na i-glorify ang Diyos, na luwalhatiin ang pangalan ng Diyos by fulfilling His mission. Tandaan mo kapatid, kung saan ka man dinala ng Panginoon ngayon, ano man ang meron ka, yan ay ibinigay sa iyo ng Diyos. Not just, enjoy it. Of course, enjoying God's blessing is one of the most beautiful thing. Pero that's not the end of it. Yung blessing ng Panginoon, it's not just meant to be enjoyed, it is meant to be used for the glory and honor of God. So kung saan ka man dinala ng Panginoon, dyan ka merong misyon at yung misyon na yan kailangan mong tuparin para maluwalhati mo yung pangalan ng Diyos. Now, para po sa ating discussion, what is the importance of knowing that God prepares and promotes the one He calls for mission? Bakit importante na malaman natin na yung Diyos inihahanda at tinitrain yung mga kanyang mga lingkod na tinatawag niya para sa isang mission? Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups. At para naman po sa ating dive deeper video, why is Jesus the greater Joseph who will claim the whole world? Kung si Joseph, claim niya yung buong Egypt, si Jesus, i-claim niya yung buong mundo. For the glory of His Father, for the glory of God. Tayo po'y manalangin. Father God, there are times when I feel forgotten and tired of waiting. I admit that I often want answers right away.
and blessings right now. Please help me trust you when things are quiet and slow. Teach me to believe that you are working even when I cannot see it. Shape my heart while I wait, and keep me humble if you choose to lift me up. I want my life to point to you, not to myself. Thank you for never being late and never forgetting your people. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po kay Sir Norberto na partner po natin sa devotion natin na ito. At kung kayo po ay may natutunan, ipaalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Pagpalain ka ng ating Panginoon. See you po tomorrow, 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.